So guys, diretsahan na tayo. Ano? So mag-break lang tayo kasi nasa series tayo ng Romans, di ba? Kung hindi nyo pa nakakalimutan. At ngayon, magbe-break lang tayo ng konti and we want to talk about yung sinasabi natin, honor God. Yan, honor God. At when we talk about honor God, isa lang yung, ito yung mabilis na pumasok sa isipan ko, no? Pag ginuusapan yung honor God. And that is 1 Corinthians 10 verse 31. 1 Corinthians 10:31. Nandiyan ata, di ba? 1 Corinthians 10:31. Sabi niya, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. You do it for the glory of God. Ibig sabihin, hindi yung pag-honor, yung pagbibigay ng glory, ng worship, ng adoration natin sa ating Panginoon, hindi lang nalilimitahan sa simbahan or sa church or sa mga ginagawa natin sa church. Pero ibig sabihin, sabi niya dito, whether you eat or drink, sa mga simpleng bagay na ginagawa natin, we are giving the glory to God. Ibig sabihin, bawat bahagi ng buhay natin, it brings glory to God. Sa pang-araw-araw na nagawain, di ba? Ano bang ginagawa natin araw-araw? Ano yung mga trabaho natin? Mga trabaho natin, pagkaaral, di ba? At mga relasyon din natin hanggang sa paraan natin ng pag-handle ng ating mga pera at material na mga possessions, mga bagay na meron tayo, hanggang sa paggamit ng mga talento natin. Ayan, may mga talento ba tayo? Diba? May mga talento tayo na binigay sa atin ng Panginoon. But does it glorify God? Does it bring glory or honor sa ating Panginoon? Diba? Maging sa social life natin. Diba? Ang dami na ibig sabihin ng social life. Sa social media, diba? Pagkasama natin ang mga kaibigan natin, mga katrabaho natin, that's social life. Nagbibigay ba ng honor sa ating Panginoon ang buhay natin? Sa private life natin, pag mag-isa ka, nagbibigay ka pa rin ba yung buhay mo ng glory o ng honor sa ating Panginoon? At syempre, yung spiritual life natin. Diba? Spiritual life natin. At sa lahat ng ito ay pagkakataon to give an honor and to acknowledge yung value ng ating Panginoon sa buhay natin. So yung biggest question sa atin is, are you giving honor to God with all your life? Nagbibigay ba tayo ng honor sa buhay natin, sa ating Panginoon? Okay? So may mga bagay tayo sa mga susunod na Sunday, may mga bagay tayo na pag-uusapan na magbibigay sa buhay natin, meron tayo sa buhay natin na nagbibigay ng honor sa ating Panginoon. So, unang bagay na pag-uusapan natin that gives glory sa ating Panginoon, that gives honor sa ating Panginoon is this, yung treasure natin. Okay? Can you say treasure? Ano bang ibig sabihin natin pag treasure? Diba? Siguro, treasure ngayon is mas nakikita natin sa mga money natin. Sa mga bagay na meron tayo. Sa mga ari-arian natin. Diba? Diba may-ari ba dito ng lupa? Yan. Sino nagmamay-ari ng lupa dito? Wala pa. Sana. Wala na. Ayan. Okay? So may mga ari-arian tayo, di ba? May mga possession tayo, may mga bagay tayo na meron tayo. At yung mga bagay nun, it gives glory, it gives honor sa ating Panginoon. Okay? With our treasures, we honor God yung mga bagay na meron tayo. So, Luke chapter 12, verse 32 and 34, ito yung sabi natin. Okay? Luke 12, 32 and 34. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Sell your possessions and give it to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is,
there your heart will be also. For where your treasure is, there your heart will be also. Paano natin ino-honor si God through our treasures? Lahat tayo mayroong treasures. And dito, i-focus na lang natin, maraming ibig sabihin ng treasures eh. Pero, let's talk about yung money and yung possessions na meron tayo. Kasi it play a big part sa buhay natin. Yung pera, aminin man natin o hindi, it play a big part of our life. How we get them, paano natin i-accumulate yung pera natin, yung mga possessions natin, how we use them and how we lose them shows that what we really care about. Ano yung mahalaga sa atin? Kung ano yung mahalaga sa atin, makikita natin kung paano gumalaw yung mga money natin. And the obvious questions now, are we magnifying or are we giving glory God with our money, our possessions? Nagbibigay ba tayo? Are we giving honor to Him with what we have, with our treasures? In terms of things na tinetreasure natin, what kind of life? Ito yung gusto kong i-share sa bawat isa sa atin. In terms of yung money natin, what kind of life that gives honor to God? Okay? Gives honor to God. Ano yung buhay? Klase ng buhay. Pag pinag-usapan natin ng pera, anong klaseng buhay yung nagbibigay ng glory sa ating Panginoon? At yung verse natin kanina talks about money and treasures. So, tignan natin ano yung mga main points ng text natin and let it apply sa buhay natin. Okay? Buhay natin in general. And also, when we talk about treasure as Christians, hindi natin maihihiwalay yung part na meron tayong yung giving, yung tithing, yung pag-share natin ng mga money natin sa church. So let's take a look. What kind of life? Pag pinag-usapan natin ng pera, what kind of life that gives honor sa ating Panginoon? Number one is a secured life. Yung buhay mo ba secured na? Di ba? Yung mga kabataan minsan, pag may nag-ayang magkain sa labas, ang sinasabi nila, di ba? Dinner secured. Na-provide na yung mga pangangailangan, yung dinner nila, yung meal nila. Pero paano natin describe yung secured life? Yung bang marami kang pera? Or yung sakto lang? Yung sakto lang, saktong meron ka. Pwedeng both, di ba? Marami kang pera, syempre secured ka. Or marami, or sakto lang, yung pangangailangan mo lang, sakto lang. Either ay pwede natin sabihin, we are secure. Pero, it's a reminders para sa atin in verse 32, isang paalaala sa atin, lalo na sa usapan ng pera, na sabi niya, don't be afraid, little flock. Ba't kaya yun yung paalaala sa atin ng Panginoon? Dahil minsan, pag perang pinag-uusapan, lahat tayo natatakot. Di ba? Nakakatakot mag-handle ng pera. Nakakatakot mawalan ng pera. Pero sabi ni Jesus Christ, sabi niya, don't be afraid, little flock. Don't be afraid. Ito yung paalaala niya sa atin when it comes to money. At when our faith says na do not fear or do not be afraid because we are secure in Christ, we are honoring Him. Pag pala hindi tayo natatakot pag-usapan ng pera at hindi tayo natatakot, we are honoring Him. Paano ito? Ang ibig niya sabihin kasi na hindi tayo matakot, hindi lang sa pag-iwas ng takot. Pero ang mas malalim na dahilan nito ay hindi tayo natatakot dahil ina-acknowledge natin kung sino si God sa buhay natin. We are honoring Him kung sino si God. We are acknowledging the character of God. We are secured dahil meron tayong God. Not
because of what we have. Ano yung mga character na ina-acknowledge natin when we feel secured in Christ pag pinag-uusapan natin ng mga possessions or money? Number 1, sabi niya, do not be afraid, little flock. Do not fear, He is your shepherd. We are the flock, and He is the shepherd. Psalms 23, anong sabi niya? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin, wala na tayong kailangan hanapin pa kasi nasa Kanya na lahat ng mga pangangailangan natin because He is our shepherd. We are honoring Him as our shepherd. Number 2, we are honoring Him as our Father. Do not fear, He is your Father. Sabi niya, do not be afraid, little flock, for your Father has chosen you to give you the kingdom. He is our Father. In verse 29, sa verse natin kanina, pag pinasa natin yung mas naunang mga verses, sabi niya, and do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it. Andun na naman, do not worry, do not be afraid about it. For the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them. In other words, our Father really knows what we need. Really knows what we need. And we are acknowledging that He is our Father and we are honoring Him. At hindi tayo natatakot pag perang pinag-uusapan because we know that God is our Father who really knows and cares all what we need. Number 3, we are honoring Him as our King. As our King. Do not fear, He is your King. Sabi niya, do not be afraid, little flock, your Father has chosen gladly to give you the kingdom. Kingdom, di ba? Yung kingdom. Siyempre, andun yung king. Shepherd, ibig sabihin, it signifies protection and provision. Father signifies love and tenderness and authority and provision and guidance. Ang king naman signifies power and sovereignty and syempre wealth. Yan. Yun yung sinisignify ng king. God is our king. So, if we will trust God as our shepherd, as our father, and as our king, at hindi tayo natatakot dahil provide niya lahat yon. Diba? He is our father, our shepherd, and our king. Then, we will show the real value of God in our life. Diba? We are acknowledging the character of God. And number 4, He is a generous God. He is a generous God. Sabi nga natin, you cannot outgive God. He is generous. And number 5, He is happy to give. Sabi niya, do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give. He is generous at He is happy to give. It pleases Him when we trusting Him sa mga needs natin. And He is happy to give you. It pleases Him. And when it pleases God, we are honoring Him. We are acknowledging the character of God. A secured life with Christ. Ayan yung buhay na nagbibigay ng honor sa ating Panginoon. A secured life. Number 2 is a simple life. Secured life and a simple life. Sabi niya sa verse natin kanina, sell your possessions and give to the poor. Kaya ba natin yun? Diba? Yung mga meron sa'yo, ibenta mo lahat. Bigay mo sa mga nangangailangan. Diba? At eto, kausap ni Jesus Christ yung mga disciples niya noon. At alam naman natin na yung mga disciples niya, hindi naman sila, yung mga taong hindi mayayaman. Pero sabi niya, sell your possession. Pero hindi lamang about sa pagbenta or pagbibigay ito. Jesus wants to look yung attitude ng puso natin. When it comes
sa money. Jesus wants to press in the heart of His disciples that life that honors God is a simple life. Ibig kong sabihin ng simple life is yung buhay na may devotion kay Lord, yung buhay na nakatuon sa Lord at nagpapahalaga sa ibang tao. Okay? And simple life is a life of giving rather than accumulation. Sabi niya, sell your possessions. Ibig sabihin, gusto niyang magbigay tayo, hindi yung mag-accumulate. That's a simple life, di ba? Hindi puro accumulation. Contribution rather than consumption. Ano na ba yung naiambag natin? Ibig sabihin kasi yung mga kausap niya, sabi niya, sell your possessions kasi wala na silang maibigay. So kung ano man yung meron sila, ibenta nyo na para may mga contribution kayo. Ibig sabihin, a simple life is a life that contribute. Not yung nagko-consumption lang, yung parang ikaw lang para sa iyo lang lahat. And a life that store up treasures in heaven that will make an eternal impact rather than use treasure on earth that easily destroy. Okay, that's a simple life. God wants us to have parang yung simple life, parang yung minsan yung old illustration na yung kabayo, nakakita na ba kayo ng kabayo? Yung meron siyang harang dito. It's all illustration about distraction, di ba? Meron dito para hindi daw siya madaling madistract. Kasi pag marami siyang nakikita, mas nadidistract siya. And God wants us to have that because sometimes mas marami tayong nakikita sa buhay natin, mas maraming distraction sa buhay natin. Yung bang lahat ng nakikita natin, gusto nating kitahin. Hindi niyo yun. Parang lahat ng nakikita natin, gusto natin kitahin. Parang gano'n. At maraming distraction sa buhay natin pag gano'n. So, kaya gusto ng ating Panginoon na simplihan mo lang ang buhay natin. Simplihan lang ng buhay natin. Hindi ko ibig sabihin na hindi na tayo maghahangad na kumita sa buhay natin. Hindi na yung maghahangad tayo ng more. Wala namang masama doon. Pero sometimes, pasimplihan natin ang buhay. Pasimplihan natin yung buhay. Yung nandun pa rin yung focus natin sa ating Panginoon. See to it na nakakapagbigay pa rin ng honor yung buhay natin kay Lord. Kahit na may mga trabaho tayo, di ba? Kahit na may paghangad sa mga pangarap natin. May mga pangarap tayo pero andoon pa rin tayo yung focus natin kay Lord. So simple life is may focus tayo kay God. May trabaho pero ang priority natin si Lord pa rin. Di ba? May mga pangarap tayo. Hindi natin maalis yun sa buhay natin. Di ba? Pero priority natin si Lord. Di ba? Madalas nag-OT tayo, di ba? Pero priority pa rin natin si Lord. Simple life, di ba? It honors God. Honors God. And number three is a life of service. A life of service. Sabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan yung treasure mo talaga, binavalue mo talaga, andoon rin yung puso mo. Andoon rin yung buhay mo. We value life and taste. Kaya gumagastos tayo sa mga, di ba? Mga ginagastos ng pera natin para sa pagkain. Di ba? We love eating. Di ba? And may gumagastos din sa education. Di ba? We value education, kaya gumagastos tayo sa mga tuition fees natin. Sometimes, we value entertainment. Kaya, minsan nagsusubscribe tayo ng Netflix. Di ba? At pumupunta tayo nanonood tayo sa mga sports. Yan, entertainment. And of course, we value yung ministry, yung trabaho ni Lord of the Church to spread the gospel. So we give money to the church and to the ministry. A life that serve. Okay? Sabi ni sa verse 24, where your treasure is, there your heart will be also. The movement of your money signifies the movement of your heart.
Nasaan ba talaga? Ano ba talaga ang treasure natin? What is the most important thing sa buhay natin? What is the best thing na meron tayo? All throughout the Bible, it teaches us that to honor God, we must give what we value the most. What we give the best. Yun yung turo ng Bible, di ba? We give the best. That is how to honor God. So, sino? Ano yung vina-value natin? At pag binasa pa natin yung katuloy ng verse natin, sabi niya, sa Luke 16:13, sabi niya, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Sino yung sinaserve natin? Ano yung sinaserve natin? When Jesus asked His disciples to sell their possessions and give it to the poor, Jesus is giving His disciple an opportunity to serve. Giving is an opportunity to serve. Giving is, He is giving us a part to contribute to His work that will make an impact. And life that serve God honors God. Pag pinag-uusapan ng money, what kind of life na meron tayo honors God? Number one, ulitin lang natin, is a secured life. Secured with Christ. Hindi lang sa kung anong meron tayo, pero sa Diyos na meron tayo. A simple life na busy, pero ang priority natin ay ating Panginoon. And a life that serve God through our treasures, our money. God is honored with our treasures. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. At sana lahat ng meron kami, lahat ng vina-value namin sa buhay, it will bring glory to you. In Jesus' name we pray. Amen.